Mula nung maging teacher ko si Nelia, nagka-leche-leche ang buhay ko. Siya rin kasi ang bago naming homeroom advisor. Madalas niyang ipatawag si nanay. Sinusumbong ako sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Kaya yung maayos na relasyon namin ni nanay naging magulo na. Madalas niya na akong kagalitan. Hindi ko rin alam kung anong mahika meron si Nelia pero napapasunod niya maging mga kaklase ko. Sila ang ginagamit niya para patunayan yung mga gawa-gawa niyang mga kwento at mapaniwala si nanay. Nagdesisyon akong umalis sa bahay namin at maglayas nang mangyari to. Sabado, nagising ako nasa bahay si Nelia at nalaman kong may bago na naman siyang gawa-gawang kwento. Sa pagkakataon nga lang na yon, dinamay niya si Franz. Sinabi niya kay nanay na inuutusan ako ni Franz na magnakaw sa mga faculty room ng school. Sabi pa niya nasa watchlist ng pulis si Franz na gumagamit ng droga at may dating kaso na ng pangbubudol sa probinsya nila. Pinalabas niya rin kay nanay na hinihipnotismo ako ni Franz para gumawa ng mga bagay na masama. Naiyak ako at napasigaw sa inis nung malaman kong nakakulong na si Franz. Dinampot siya ng mga pulis sa trabaho niya nung Biyernes. Nung nagpaalam si Nelia, sumulyap siya sa akin at ngumisi siya. Nang uuyam. Gustong-gusto ko siyang sugurin at iuntog ang ulo niya sa pader. Pero kinalma ko ang sarili ko. Naghintay ako hanggang Lunes para mabisita ko si Franz. Nung makita ko siya parang dinurog ang puso ko. May mga pasa siya sa mukha. Pero nung makita niya ako, ngumiti siya at may inabot sa akin na papel. Password at username ng Reddit account niya. Sabi niya i-open ko yun at i-message ko yung nag-iisa niyang kachat sa Reddit account niya at sabihin ko ang nangyari. Tapos sabi niya alis na ako. Pumasok ako at huwag ipakita kay Nelia na apektado ako. Kahit mahirap, ginawa ko yun. Hindi rin ako nagtanghalian para makapag-load at ma-download ko yung Reddit. Kinabukasan nag-reply yung pinachat ni Franz, si Kuya Jake. Tinanong niya lang ako kung saang presinto nakakulong si Franz. Nung nag-reply ako, sumagot siya agad ng okay, tapos wala na. Kinagabihan nakatulog ako ng maaga. Nung magising ako, ang lamig ng paligid at sa bawat paghinga ko, may kasamang usok. Nung babangon na sana ako, nalaman ko na parang nakasemento ako sa sahig. Wala na yung higaan naming foam. Nung tinawag ko si nanay at sila ate, pumasok sila agad ng kwarto at may kasama silang 2 tao na hindi ko kilala. Yung isa may hawak na piler, yung isa naman plies. Kasunod nila si Nelia na hindi maalis yung ngiti sa labi niya. Nilapitan ako ni nanay, hinaplos niya ako sa buhok. Tapos sabi niya dahil hindi ako naging mabuting bata, kailangan akong parusahan, kailangan kong masaktan. Litong-lito ako sa nangyayari. Tapos lumapit yung may hawak ng piler sa akin. Tinaas niya hanggang singit ko yung bestida. Tapos tinanong niya ako kung sinong tumulong kay Franz na makalabas. Hindi ko mapigilang ngumiti nung marinig yun. Nakalabas na kasi si Franz. Tumawa na lang ako. Pero sinampal ako ni nanay. Ang bastos ko raw. Tinanong niya sila Nelia na sa gagawin ba nila sa akin, makakawala na ako sa hipnotismo ni Franz. Tumangulang si Nelia. Walang pasabi, para akong patatas na binalatan sa hita ng lalaking may hawak ng piler. Sinalpakan ni Nelia ng basang tela na amoy gas ang bibig ko nung magsimula akong magsisigaw. Dumudugo na ang kalahati ng hita ko na nabalatan niya nung tumigil siya. Tapos binihusan ni Nelia agad ng alkohol ang hita ko. Si nanay umiiyak pero walang ginawa para matigil ang sakit. Lumayo pa nga siya sa akin nung lumapit na yung lalaking may hawak ng plies. Tinanggal niya ang busal ko sa bibig at pinanganga ako. Nung ayaw ko, sinabunutan ako ni Nelia tapos sabi niya, kung hindi ako nganganga, si nanay ang dadalhin niya sa mundong napuntahan ko noon kung saan ko siya unang nakita. Kaya ngumanga ako. At pinanawan ako ng ulirat. Nung bunutin nung lalaking yon yung ngipin ko sa panga. Umaga na nang magising ako at nakakagalaw na ako ulit. Akala ko panaginip lang pero nung maramdaman ko ulit yung sakit sa hita at panga at nakita kong namamaga ang pisngi ko at may sugat din ang kalahati ng hita ko,
nalaman kong totoo lahat yun. 4 na gabi na laging pinipilir ang balat ko, hita, likod. Sa 5 araw, kahit nangihina ako sa sakit, pinilit kong umalis. Umiiyak akong nagdarasal. Sabi ko sa Diyos, tulungan niya ako kasi hindi ko na kaya. Parang sinagot din ako agad kasi nakarinig ako ng tawanan sa labas. Tapos humangin at nahawi yung kurtina. Nakabukas ang bintana. May baso din sa bintana na may lamang tubig. Kahit nangihina, tumayo ako at nilagok ko yun. Tapos lumusot ako sa bintana. Nagpasalamat ako ulit sa Diyos kasi parang nilagyan niya ng tsinelas yung tapat ng bintana. Ang piniler kasi nila nung nakaraang gabi talampakan ko. Nakakailang hakbang pa lang ako palayo sa bahay, narinig ko ang boses ni Nelia. "Saan ka sa tingin mo pupunta?" Napalingon ako sa direksyon ng boses niya at nakita kong nakahalukip-kip siyang nakasandal sa may pintuan. Binilisan kong maglakad pero tinawanan niya lang ako. May mga nakasalubong akong nagtatanong sa akin kung bakit ganun ang itsura ko. Sino raw nanakit sa akin? Nung magsasabi na sana ako sa kanila, bigla na lang nag-iba sila ng tinitignan at parang hindi na nila ako nakikita. Tapos sa muling paglingon ko, nalaman kong sinusundan na ako ni Nelia. Habang naglalakad ako, sinimulan ko ng magdasal ulit. Nung malapit na ako sa may kanto, may tumawag ng pangalan ko. Pero dahil nanlalabo ang paningin ko sa pinaghalong luha at nararamdaman kong pagod at gutom, hindi ko agad napagsino o nabosesan yung tumatawag sa akin. Ay si Franz pala. Nakasakay siya sa likod ng isang pickup truck. Nakabenda ang ulo niya pati braso. Hindi siya pinababa ng lalaking nakasalamin at yun ang bumaba. Tinakbo niya ako at binuhat. Pinatitigil siya ni Nelia. Natakot ako nung tumigil si kuya at lumingon kay Nelia. Pero nung magsalita siya, napangiti ako. "Lapain sana kayo ng malalaking mga aso, mga demonyo." Pagkasabi ni kuya nun, nagmamadali na siyang naglakad at sinakay ako sa likod. Hindi pa man kami nakaaalis, nagkatotoo ang sinabi niya. Yung 4 na pitbull ng kapitbahay namin bigla na lang nakawala sa mga kulungan nila at dinaluhong sila Nelia. Yung driver naman ng pick-up truck napayes. Tapos sabi niya kay kuyang nakasalamin, "Sana ang sinabi mo na lang, lamunin sila ng lupa, Jake." Sila Kuya Lander at Kuya Jake ang naggamot sa mga sugat ko. Inuwi nila kami ni Franz sa bahay ni Kuya Lander. Kinabukasan, dinala nila yung dentista para ipatingin ang bagang ko. Mula 2019, andito na kami. Pero hindi pa rin kami tinigilan nila Nelia. Isang gabi dumating yung mga kaibigan nila Kuya Lander na kalaunan naging kaibigan na rin namin ni Franz. Si Patrick, Nate, Matet, Kuya Jay, at Ate Alice. Isang gabi, nahihiya kaming makigulo sa kanila kaya nasa kwarto lang kami ni Franz. Tapos pumasok si Ate Alice. Sabi niya lumabas kami para may kasama silang tumili. Hindi niya kami pinatanggi. Hinila niya na kami palabas. Hindi namin namalayan ni Franz, nakikitawan na kami sa mga jokes nila. Tapos madaling araw nung sabay kaming magising ni Franz. Nasa ibaba siya ng kama katabi yung mga boys. Ako naman katabi ko si Matet at Ate Alice. Bababa sana ako pero nagsalita bigla si Ate Alice. "Humiga lang kayo, gising ako. Balik na kayo sa pagtulog, ako magbabantay sa inyo." Tapos hinawakan niya ako sa kamay. Nakalma na ako kaso biglang bumangon ulit si Franz. At sabi niya may usok. Ayan na naman yung usok. Tinuro ni Franz ang bintana na kanina kita pa namin yung mga puno sa labas. Kaso ngayon makapal na ang usok. Humigpit ang hawak ni ate sa kamay ko. Napabangon yung iba pero sabi nila wala naman. Nakikita pa rin naman daw nila yung mga puno sa labas. Dapat bubuksan pa nga ni Patrick yung bintana nung batuhin siya ni Ate Alice ng unan. "Huwag mong bubuksan, sisipain kita," sabi ni ate sa kanya. Kaya nahiga na lang ulit si Patrick habang kakamot-kamot ng ulo. Nung tahimik na naman, hinawakan ni Ate Alice ang kamay ko. "Nakikita ko rin, be. Pero andito kami nila papi, hindi namin kayo pababayaan," sabi ni ate. Sa sinabi niyang yun, nakatulog ako maging si Franz. Mula nun, basta kasama namin si Ate Alice, nagiging okay ang pakiramdam namin.
Isang araw, nandito na naman sila lahat kay Kuya Lander. Ang wala lang si Kuya Jake. Nanonood kami nung bigla akong nilamig. Tapos hindi ko na marinig yung mga nagdaraang sasakyan sa labas. Sabay kaming napalingon ni Franz sa may pinto. Yumakap ako sa kanya nung makita kong andun na yung usok. Hindi na makita yung paligid sa labas. Tapos lumabas si Nate. Napasigaw kami ni Franz at kasabay namin si Ate Alice. Papalabas na rin siya ng pinto. Sinisigaw ang pangalan ni Nate nung hablutin siya sa bewang ni Kuya Jace. "Saan punta mo?" tanong ni Kuya Jace sa kanya. "Si Nate," sagot ni ate. "Umupo ka lang, babalik yun. Walang labis, walang kulang. Ikaw pag lumabas ka, baka hindi ka na makabalik," sabi ulit ni Kuya Jace sa kanya. Tinanong siya ni Franz kung nakikita niya rin yung usok. "Hindi, pero..." Tapos pinakita niya yung braso niya. Nananayo lahat ng balahibo niya. Biniro siya ni Patrick na baka natatai lang siya. Pero tinawanan lang siya ni Kuya. Saka ako napanatag nung nakabalik nga si Nate. Tapos ang sabi niya, "Lamig sa labos oh," pagpasok niya ng bahay. Namutla siya nung sabihin sa kanya ni Patrick na sumuong siya sa usok na humahabol sa amin ni Franz. Kinagabihan nagpasamgyup si Kuya Jace. Kabuntot ko si Ate Alice sa pagkuha ng mga gamit. Nasa harap naman niya si Matet nung bigla na lang nung natapat na si ate sa may pinto, bumuka ito at humampas kay ate. Dadaluhan ko sana siya pero biglang may tumulak sa akin palayo, si Kuya Jace. "Lumayo kayo ni Franz sa mga pinto at bintana," utos ni Kuya Jace. Itinayo naman ni Kuya Lander si ate na nabukulan at nagdurugo ang ilong. 3 araw ang lumipas nung dumating si Kuya Jake. Namula ang mukha nito sa galit dahil sa nangyari kay Ate Alice. "Maputulan ka sana ng braso kung sino ka mang nanakit sa kaibigan ko," sabi ni Kuya Jake sa kawalan. Nagbiro si Kuya Jace naman. Sana raw ang sinabi ni Kuya Jake masarahan na lang ang tumbong. At alam nyo ba, nung muli naming makita si Nelia, wala na ang isang braso niya. Akala namin ni Franz nakatago lang ito sa jacket niya, pero parang sinadyang humangin at doon namin nakitang wala na siyang kaliwang braso. Sabi ni Franz, may krus na dila ata si Kuya Jake.